what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bolts TV. Alright, so shoutouts muna tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyong suporta, sa palagi pong nandiyan dyan at laging nanonood sa ating video. So panoorin nyo rin po ng buo itong ating video ngayon para mas maliwanagan tayo sa mga balita at ating pag-usapan niya mga kababayan. Alright? So wag na natin patagalin to. Umpisahan na natin mga kababayan. Let's go! Magandang hapon po, attorney. Your reaction lang po kasi bumiyahe po si Vice President Sara Duterte papuntang Australia at kabilang daw po sa itinerary niya, sasama siya or makikilahok siya dun sa rally, Free Duterte Now. So ano pong reaction dito ng House? Thank you po. Sarah all. Pero alam nyo, hindi ko alam kung if that is an official travel or if it's a personal travel. But lagit-lagi bilang halal na opisyal na bayan, ng bayan, yung oras mo na ginugugol sa loob at labas ng ating bansa at ito man ay pang personal o opisyal, dapat para sa taong bayan, hindi sa personal na interes. Para hindi nasasayang ang tiwala, ang pondo, at binigay na mandato ng Pilipino sa atin. Magandang hapon po, attorney. Your reaction lang po kasi bumiyahe po si Vice President Sara Duterte papuntang Australia at kabilang daw po sa itinerary niya, sasama siya or makikilahok siya dun sa rally, Free Duterte Now. So ano pong reaction dito ng House? Thank you po. Sarah all. Pero alam nyo, hindi ko alam kung if that is an official travel or if it's a personal travel. But lagit-lagi bilang halal na opisyal na bayan, ng bayan, yung oras mo na ginugugol sa loob at labas ng ating bansa at ito man ay pang personal o opisyal, dapat para sa taong bayan, hindi sa personal na interes. Para hindi nasasayang ang tiwala, ang pondo, at binigay na mandato ng Pilipino sa atin. Marian Enriquez from TV5. Good afternoon, ma'am. Sorry, ma'am, I just have to ask. Kasi has this always been the practice, like yung questions about the ombudsman filing na ang complainant daw ay ang good government? Kasi I don't know kung ano yung nangyari doon sa Quadcom report na nirekomendahan din na filean po ng Crimes Against Humanity paglabag daw po sa Republic Act 9851 sina former President Rodrigo Duterte, De La Rosa. I don't know, paano po ba yun, ma'am? Also, do you have any info about that? Kung yun ba, inaksyonan ng ombudsman? Wala pa akong information tungkol dyan. Ang alam ko lang, dun sa recommendation ng Committee on Good Government, may listahan naman ng mga recommendation of criminal, civil, and administrative cases. I cannot speak on the history of the ombudsman on initiating their own investigations based on various committee recommendations. But we will tatandaan natin, hindi lang ang ombudsman ang na-furnish ng committee reports. All other agencies, katulad ng Department of Justice, I think DBM was also furnished. So, different agencies may initiate their own investigations on the matter based on the recommendations of a particular committee. Thank you. Ma'am, would like to ask, though ilang beses na rin to naging topic at paulit-ulit na, kasi meron din ulit statement si Majority Floor Leader Senator Francis Tolentino na sinasabi niya raw po yung impeachment complaint, itong impeachment case against Vice President Sara Duterte, it dies, lapses, terminates with the lifespan of the 19th Congress. Forthwith is the command to the 19th Congress daw.
Sabi niya, show me a constitutional instruction giving them the mandate to continue. Show me where we can find the words carry over. What can you say about this, ma'am? Very clear, well, mukhang dissenting opinion po yung binibigay ni Senator Tolentino. Nakalagay naman sa Constitution ang obligasyon, ang duty ng Senate is to try and decide. Totoo na walang nakalagay to carry over, pero hindi rin sinabi na matitigil siya pag natapos ang session. We have to remember the Senate is a continuing body kung tutuusin. So, if there's an institution that can continue their duties beyond the sessions, the Congress, mukhang ang Senate din yun. Again, the House maintains its position that the Senate may try and decide the impeachment proceedings. Tuloy-tuloy po ito. Walang tigil. Hanggang matapos ang pag-present ng ebidensya, matapos ang pagkakataon ng depensa na mapagtanggol ang kanyang sarili, hanggang matapos yung pagkakataon ng mga senator judges na mag-decide dun sa merits ng kaso. Mambalikan ko lang po what you mentioned earlier. You said, do not speak for the defense, speak for the impeachment court. I think this was regarding to spokes tungkol ng impeachment court. You also reacted on yung sinabi po ni Spokes Bukoy doon nga kay against Tonggol. Sabi mo, as a spokes, you speak for the body that you are representing. Yun yung tingin ni Attorney Bukoy. Kayo rin po ba? Tingin nyo, yun yung ginagawa ni Tonggol? He's speaking for the defense team. Well, yun yung lumalabas dun sa pag-question niya eh. In fact, yung I think nabanggit din to ni Attorney Bukoy, yung hindi pagtanggap ng House dun sa dokumento na walang kahit na anong nakalagay na label, wala naman kaming narinig mula sa defense team. Ang sumita ay ang spokesperson. So, hindi naman, in normal courts, hindi naman i-call ng court pag hindi tinanggap ng isang party yung entry of appearance. So, again, wag ipasa sa kamera yung paninisi na lalong-lalo na for an entry of appearance, yung hindi pagtuloy. Kasi yun yung ini-insinuate niya na dahil hindi natanggap ng House, nadadagdagan yung pagkaantala. Hindi naman din yun. Alam naman natin na hindi yun dahilan. Thank you, ma'am. Thank you, Marian. Rose from UNTV. Good afternoon po, Attorney. Doon pa rin po sa directive ng Ombudsman. Nabanggit niyo po kanina na hindi po ang House ang complainant, pero bilang tumugon po yung Ombudsman sa recommendation ng House, Good Government and Public Accountability, your reaction? Kasi June 10 na ipasa, yun pong pag-approve ng plenary. June 17, na-receive ng Ombudsman yung committee report, and after 3 days, they acted upon it. Well, the Ombudsman should perform its duty. So, we will see what will happen sa ginagawa nilang investigation. Tama rin po na dun po sa recommendation ng House po, nakalagay po yung various complaints na nire-recommend yung ma-file against the Vice President and her staff. Tama po ba? Ano nga po yung charges na yun? Basahin ko nasa yung recommendations nasa paragraph 10, subparagraphs A to H. Again, this is not just for the Ombudsman to initiate. We furnished all other agencies, so kung sino yung mas appropriate agency to conduct their investigations,
ito sila. Letter A, technical malversation under Article 220 of the Revised Penal Code. Against Vice President Sara Duterte, SDOs Ms. Acosta and Mr. Fajarda in relation to Article 217 on the presumption of malversation for having used confidential funds for purposes other than for confidential activities. Paragraph B, falsification under Article 171 of the Revised Penal Code for making it appear that funds were disbursed to actual individuals where acknowledgement receipts were questionable, ink, penmanship, and existence of the recipients. Letter C, Paragraph C, use of falsified documents under Article 172 of the Revised Penal Code, evident in the use of the falsified acknowledgement receipts. Paragraph D, perjury under Article 183 of the Revised Penal Code against Vice President Sara Duterte and Ms. Acosta as the notarized certification contained a statement that the funds were used for necessary and legal purposes in relation to the agency's confidential activities as signed by the head of agency and special dispersing officers. Bribery under Article 210 and 211 of the Revised Penal Code against Vice President Sara Duterte and Attorney Fajarda being the individuals who offered the white envelopes containing money other than salaries to employees of the Department of Education. Corruption of public officers under Article 212 of the Revised Penal Code against DepEd employees involved in the illegal disbursement and improper liquidation of subject confidential funds. Paragraph G, plunder under Republic Act 7080 against Vice President Duterte, DepEd officials, Mr. Fajarda, Attorney Fajarda, Major General Mempin, Lieutenant Colonel Nolasco, Colonel La Chica, Yusek Sevilla, and OVP officials, Attorney Lopez, Mr. Ortonio, Ms. Acosta, Colonel La Chica, and John Does for amassing at least 50 million pesos in public funds, while the confidential funds misused amounts to 612.5 million. And the wheel of conspiracy in Arroyo versus People has been established during the committee hearings. And finally, subparagraph H, betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. Ma'am, is it correct to say na yung mga evidence na nakalap ng good government with regards to this charges, same din po yung attachment ng House Prosecution Panel sa impeachment trial? I cannot answer that. I do not know. I have no personal knowledge on the pieces of evidence that will be presented in the impeachment trial. But are you looking forward to na mapapanagot si VP Sara and yung mga sangkot dun sa misuse, alleged misuse ng confidential funds, hindi man sa impeachment court, pero sa hukuman? Dapat ang mga public officials na may misuse of public funds ay mapanagot. Sorry, last na lang Kuya Ray. Baka po meron po kayong any updates kasi although iba yung tagapagsalitang House Prosecution Panel, pero nagpulong po sila yesterday po ba, if I'm not mistaken? Ano And po any yun? updates na House Prosecution Panel po? Ano po yun? Kung meron pong any significant updates sa mga napagkasunduan ng House Prosecution Panel sa susunod nilang hakbang kasi I believe according po kay Attorney Bukoy ay wini-weigh pa po nila yung kanila pong susunod na hakbang with regards dun po sa mga kautusan ng Senate Impeachment Court. Again, hindi ako makakasagot regarding sa mga detalye tungkol sa impeachment trial. Mas alam po yan ni Attorney Bukoy. Pero siguro mas maganda siya yung maitatanong nyo. Definitely handa ang prosecution panel sa pag-present ng ebidensya. And I would like to think, at tingin ko din naman na mas komprehensibo yung ipe-present ng impeachment prosecution panel ng mga ebidensya. Baka nga makabuti sa ombudsman kung sila ay susubaybay sa impeachment trial.
Thank you, Rose. Are there any further questions? Okay. Big Sumintak from Net25. Attorney, clarification lang. Kasi according to the report, the ombudsman acted upon doon sa committee report ng House Committee on Good Government. And the House is not the direct complainant. So is it safe to say that the House of Representatives, based on the approved committee report in the plenary, is the indirect complainant on that matter? I cannot answer that at the moment. I want to study further yung ang ibig sabihin nung nilabas ng ombudsman. Ang kaya ko lang sabihin yung mga factual na information na meron ako. Thank you, Vic. If there are no, okay, Lines Capante again from GMA Online. Promise yan, ah. Sorry. Kasi po, don't you find it suspicious that the ombudsman will identify the House as a complainant when it could have easily said that acting upon on the recommendations, we are doing this motu proprio investigation. Why did it have to identify the House as a complainant in this case? Bakit nga, 'di ba? Pero again, ang sasagutin ko lang sa inyo yung factual na meron ako. Ang mga tanong na yan, tatanungin ko din. Pero ano ba? May issue ba kung ang House of Representatives ang complainant? For the record. Sa ngayon, again, ang ginawa lang kasi ng House is to furnish them of the committee report. Kaya gusto ko munang tingnan mabuti yung saan nanggaling yung pag-identify na ang House yung complainant. Sa record ng House, wala pa kayo na-encounter na ganito? Kaya nagtataka rin ba talaga kayo? Ako hindi ko masasagot. So I have to confer with the House officials to check on this. Wala rin po binibigay sa media, sa ibang media outlet, wala pong binibigay na kopya yung ombudsman. Wala din po kami. Tatanungin niyo ba yung ombudsman, ma'am? Wala pa po akong kopya so Susulat kayo sa ombudsman para malinawan? malalaman ko mamaya siguro. Aalamin ko muna kung ano yung hangga't wala akong kopya, hindi ko mapapaliwanag kung ano yung pinanggalingan nung sa ombudsman. Ang kaya ko lang masagot ay kung ano yung meron kami on record. But what was running through your mind when you saw that document? Kasi kanina when Nasel was asking you, bakit nga? So, ano po yung nasa isip niyo nung nabasa niyo? Well, ano yung gusto mangyari dun sa investigation siguro, pero sa ngayon kailangan ko munang tignan mabuti kung saan nanggaling yung paglagay ng kung ano for my personal consumption po ito kung paano nailagay ang House as the complainant. Ma'am, another clarification. Since the ombudsman, inilagay nila as complainant on their motu proprio actions regarding the committee report, and according to you, as of this time, hindi kayo complainant. May pinopoint yata, if I'm not mistaken, Nasel, na suspicious ba yun? Dahil baka ang House, because of the pending impeachment against the Vice President, forum shopping. Kaya inuulit ko, hindi ang House ang nag-initiate ng complaint. We transmitted the committee report that was adopted by the plenary to the Ombudsman. Again, I can only give you factual information as of the moment. One last point, ma'am. Are you hindi ba kayo nagdududa na Ombudsman Martires was Duterte appointees at saka retirable na siya, tapos now he is doing this, na medyo lahat kayo na surpresa din? No comment.
Pero ma'am, nakausap niyo na sina Kong Chua and other Kongs na member ng Good Government Committee. Nagulat din ba sila? Nagtataka rin ba sila? As far as Congressman Joel Chua, wala siyang final na complaint. Reaction niya, ma'am? Nagulat, nagtataka rin siya? Again, ang alam lang ni Congressman Joel Chua, wala siyang final na complaint. Committee report, meron silang natapos. Kung ang sinasabi po niya, come and get me, yun naman po sa ating pamahalaan, wait and see. Wag niya pong sa walang bahala ang intelligence, ang assets po ng DOJ. At hindi naman po namin ite-telegraph ang mga punches ng gobyerno katulad ng kanyang ginagawa. Hindi lang po ito yung unang beses na bumiyahe ang Vice Presidente to meet with OFWs. Bago po nito, pumunta siya sa Qatar, pumunta siya sa Kuala Lumpur. Does the palace see this as something to be concerned about? Kasi, or does the palace see a strategy for the VP to get the sympathy and support of the OFWs by going to different countries po? So, lumalabas po na personal trip ulit. Sa aking pagkakaalam, nag-celebrate siya ng kanyang karawan sa Netherlands. That's May 29, 20, 30, 31. At meron pa lang Qatar, at merong Kuala Lumpur, at ngayon Australia. So, 4 na bansa in just less than a month. So, kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yon. Sabi nga natin, pampersonal o pambayan? That is the question. So wala po tayong masasabi kung ano man po ang ginagawa niya ngayon bilang Vice Presidente. Ito po ang nakikita ng taong bayan sa kanyang ginagawa bilang isang halal na leader ng bansa. Maraming salamat, Yusek Claire. First question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Isa po sa preparations po ng House for the President's SONA, ilan po sa mga concerns nila yung deepfakes, AI, or manipulated videos of the President giving a speech. Meron na daw po kayang preparation ang palasyo in case this happens? Sa ngayon po ay wala pa po tayong detalye at malamang po sa SONA ay makakasama po ito dahil noong pong nagkaroon ng statement ng Pangulo ng Independence Day, binanggit niya rin po ang patungkol sa fake news. And last one po, baka po pwede kaming makakuha ng reaction from the palace about Senator Imy's remark criticizing the government's efforts to maintain San Juanico Bridge, and she said, and I quote, sana ako na lang nagpresidente. Lumiliwanag po ba ang ambisyon ni Senator Amy Marcos? Well, anyway, naging senador po ang si mahal na Senadora Amy Marcos since 2019. At malamang po ay alam naman po niya ang naging budget ng dating administrasyon patungkol po dito sa San Juanico Bridge. At 4 na taon pong nagkaroon, kung di ako nagkakamali, 4 na taon since 2018 up to 2022 ang administrasyong Duterte. Pero hindi nga po nagkaroon ng rehabilitation. At dapat nga po magpasalamat po tayo sa panahon po ngayon ni Pangulong Marcos Jr. dahil nang kanilang nagkaroon ng inspection, doon lamang po nakita ang lawak na po ng danyos at dapat na kailanganing i-repair sa San Juanico Bridge. Sa panahon lamang po ni Pangulong Marcos Jr., ito nagkaroon talaga ng malaliman at na pag-i-inspect para po makita na maaaring ito po ay hindi na magandang daanan at dangerous na po sa mga lumalakbay gamit po ang San Juanico Bridge. Maraming salamat, Ivy. Next question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga, Yusek. Yusek, hingan ko lang po kayo ng reaksyon dun sa naging pahayag ni Attorney Harry Roque kahapon in response po doon sa statement ninyo on asylum. Ang sabi niya, come and get me, kung ready kayo sa akin, bakit hindi niyo ako makuha? Ano nga po bang nangyayari? Bakit po hindi pa siya mapauwi ng pamahalaan dito? Ayon naman po sa DOJ, naghihintay lamang po ng formal notice na patungkol po dito sa kanyang asylum. Kung ang sinasabi po niya, come and get me, yun naman po sa ating pamahalaan,
wait and see. And he also mentioned about yung kapalpakan daw po ng intelligence ng pamahalaan dahil alam naman daw nila na yun daw pong intelligence na nakukuha daw po ng gobyerno about him galing lang naman sa isang chismosang Dutch. And of course, he reiterated that it's not true na na-decision na yung kanyang asylum. Wag niya pong sa walang bahala ang intelligence, ang assets po ng DOJ. At hindi naman po namin ite-telegraph ang mga punches ng gobyerno katulad ng kanyang ginagawa. Salamat, Yusek. Thank you, Mase. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am, hingi lang po kami ng reaction din sa palasyo kasi sabi ng OVP, Vice President Sara Duterte is currently on a personal trip to Australia to attend the Free Duterte Now rally scheduled for June 22 in Melbourne. Hindi lang po ito yung unang beses na bumiyahe ang Vice Presidente to meet with OFWs. Bago po nito, pumunta siya sa Qatar, pumunta siya sa Kuala Lumpur. Does the palace see this as something to be concerned about? Kasi, or does the palace see a strategy for the VP to get the sympathy and support of the OFWs by going to different countries? So, lumalabas po na personal trip ulit. Sa aking pagkakaalam, nag-celebrate siya ng kanyang karawan sa Netherlands. That's May 29, 20, 30, 31. At meron pa palang Qatar. At merong Kuala Lumpur. At ngayon Australia. So, 4 na bansa in just less than a month. So, kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yon. Sabi nga natin, pampersonal o pambayan? That is the question. So wala po tayong masasabi kung ano man po ang ginagawa niya ngayon bilang Vice Presidente. Ito po ang nakikita ng taong bayan sa kanyang ginagawa bilang isang halal na leader ng bansa. Thank you, Pia. Next question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Undersecretary, magandang hapon po. With the meetings you have mentioned, mga diniluhan ni Pangulo, do we expect investment pledges and business agreements to be signed sa panahon ng working visit niya sa Japan? Actually, hindi pa po kasi tapos ang pakikipagpulong ng ating Pangulo sa mga Japanese corporations at iba pa pong mga korporasyon na maaari po makatulong sa ating bansa. Hintayin na lang po natin ang anuman ang i-report ng ating Pangulo sa kanyang pagdating. Pero ito po ay ginawa ng Pangulo, hindi para magbakasyon, kundi para magtrabaho. At ito po ay para sa taong bayan dahil makikita po natin ang kanyang mga kausap ay patungkol po sa turismo, para mapalaki pa po, mapagandang ating turismo, at para po rin pasinayaan yung ating pavilion sa nasabing World Expo. Thank you, Alvin. A follow-up question, Eden Santos. Follow-up lang po, Yusek, dun sa tanong ni Pia about BP Sara's mga biyahe. Meron po bang nalalabag ang Vice Presidente dito sa kanya mga travels na ito? Ang kanya lang sigurong nalalabag ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. Doon po sa naman sa mga OFW natin dyan sa Israel at Iran, medyo may mga dismayado po doon sa statement ng Pangulo na depende doon sa desisyon ng bawat individual or bawat pamilya po yung pag-repatriate or pag-evacuate sa kanila. Meron po bang particular na sitwasyon bago po magpatupad ng mandatory repatriation ang gobyerno? Nakausap po natin kahapon ang kinatawan po ng DMW at sila'y sumusunod lamang po kung anong alert level ang ibinibigay ng DFA. Sa kasalukuyan po, as of yesterday, ang alert level po ng Israel ay alert 4. So dapat magkaroon na po ng repatriation ng mga Pilipino. At tandaan din po natin,
Mabilis din po natin napabalik ang ating mga kapwa Pilipino na hindi agad nakatawid. Ngayon po ay nasa Pilipinas na. At safe po sila nakabalik sa ating bansa. As of yesterday, ang Iran po ay level 2. So, mamaya-maya lamang po ay hihingi natin kung may update po patungkol po sa level or alert level na ibibigay po ng DFA. So sa ngayon po wala talagang pangangailangan na i-evacuate na natin yung mga Pilipino. Well, in fact, yung mga sa China, sa US, yung kanilang mga citizens ay pinalilikas na po. Kung ganyan po ang kanilang desisyon, meron naman po rin tayong desisyon at ito'y naaayon naman din po sa pag-aaral ng mga ahensya natin. So hintayin na naman po natin kung ano pong isasabihin na alert level ng DFA at yung po ang susundin natin. Ang binabanggit po na dahilan, last na lang, yung binabanggit po na dahilan ng ating mga OFW ay kaya sila nag-decide na mag-stay doon kung saan bansa sila naroon, either Israel or Iran, dahil po yung pangambang pag-uwi nila sa Pilipinas ay wala po silang aabutang trabaho. Ano po masasabi ng gobyerno dito? Wag naman po tayo maging masyadong negatibo. Marami pong ginagawa ang Pangulo para makapagbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Ethan. Reminders lang po, isang question sa isang follow-up lang po. Next question, Maricel Halili, TV5. Yusek, follow-up lang yun tungkol sa Japan trip. May we know why is it not open for media coverage considering that it's a working visit? Actually po, ang naging dahilan po dito, nagkaroon po ng last-minute decision ang Pangulo na tumuloy po sa Japan. Hindi man po ito nasabi para po makasama ang ibang mga taga-media, pero po nandun po ang Maro. At ipagpaumanhin kung hindi po, nakita po niyo po kasi ang lahat ng activities ng Pangulo. Halos sunod-sunod po last week, Monday to Friday, kompleto po na kasi po ng activities ng Pangulo. So, nakapag-decide po, very last minute na nakapag-decision na siya po ay aalis. May we know, Yusek, kung kailan po na-finalize ni PBBM yung decision niya? A day before. So, yung oras hindi ko po alam, but a day before. Thank you, Next question, Lef Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Hingi lang po kami ng reaction. Ang OVP po ay nagpasabi na sa Kamara na hindi ulit dadalo ng SONA si VP Sara. Last year, hindi naman din po siya dumating. At sa ating pagkakaalam, siya po ay umaten sa isang kasalan. So kung hindi po siya atin ngayon, kahit siya po ay inimbita bilang Vice Presidente, again, choice niya po yon. At kung hindi niya po maririnig ang mga programa at kung ano po ang naging trabaho ng gobyerno at ng Pangulong Marcos Jr., hindi po na siguro natin kasalanan yon. It's her choice. Maraming salamat, Lef. Next question, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon. I-follow up ko lang doon sa 50% na discount sa mga estudyante. Kasama po ba dito yung mga senior citizen, Yusek? Inaaral pa po yan. As much as possible, kung pwede nga pong ilibre lahat, yun ang gusto ng Pangulo. Pero aaralin po yan at hindi naman po natin agad-agad maibibigay or kakayani maibigay. Inaaral po ngayon yan sa kasalukuyan. On the other issue, Yusek, doon naman sa pag-review ng gobyerno sa kontrata ng SIPCOR, may we know kung may update na po doon. Thank you. Sa ngayon po, hindi pa po kami nagkakausap. Ni Lua Admin Salonga. Ni Lua Admin Salonga. Pero meron siyang ibinigay sa aking mensahe, pero mamaya siguro, since iyon ay naitanong mo, titignan natin kung anong pinaka-update at pag nakapagbigay siya sa akin patungkol sa SIPCOR, ibibigay po natin. Kasi ang pinakahuli po nating report dito ay yung short-term solution na bigyan na po ng solusyon ang mga kababayan natin sa SIPCOR. So titignan po natin yung maintenance nito, kung nagpapatuloy at regular na wala na po nagiging problema sa nasabing isla.